Yung ganitong pangsigang pala ang masarap gamitin sa sinigang na manok. Talaga namang mapapa-only rice ka mga kaimbento. And napaka-creamy ng kanyang sabaw. Kung alam ko lang na ganito kasarap ang pangsigang na to, dati pa ito na yung ginamit ko. Kasi puro plain lang talaga yung ginagamit kong pangsigang. Una, maglagay muna tayo ng natutulog na mantika. Bali 3 tablespoon yung ating mantika. And then, maggisa tayo ng, ano ba tawag dyan? Ginger, luya sa Tagalog. Luya, konting luya lang at sibuyas, medium size. And marami talaga ako mag-garlic. Siguro mga 5 cloves ng garlic yan mga kaimbento. And pag magsisigang din ako is dinadamihan ko rin talaga ng kamatis. Yung kamatis ko naman is talagang hinug na siya para madali siyang malusak. Malasang malasa kasi mga kaimbento pag yung kamatis mo ay hinug na. And yan, pag naluto na yung kamatis, pipisat-pisatin ko pa yan. Masarap kasi pag lusak na lusak talaga yung kamatis, malasang malasa mga kaimbento. Kung pwede lang naisipin mo yung mga kaaway mo at yung mga hindi nagbabayad ng utang sa'yo para lang malusak mo yung kamatis. So, di ba, madurog mo. And naglagay din ako ng 2 kutsarang patis. Makakapagpalasa yan mga kaimbento. Tsaka ako, sinasangkot siya kung maigi yung manok. Kasi para matagal siyang mapanis, at talagang malinamnam malasa talaga siya pag sinangkot siya muna yung ating manok. Hindi siya malansa mga kaimbento. And then, lagyan din natin ng paminta. Ang paminta naman ay depende na sa inyong panlasa. Nilagyan ko rin siya ng garlic powder. O, diba? And hindi ako nakabili ng siling mahaba, kaya nilagyan ko na lang siya ng chili powder para naman merong kick ng anghang. O, diba? Para sumisipa, pampagana rin namin kasi pag maanghang ang aming mga pagkain, mga food. And then, lagyan natin siya ng 1 drum na tubig. Joke lang. Yung tubig naman, depende sa dami ng manok na inyong iluluto. Siyempre, palalambutin nyo yan, matutuyuan pa yan habang kumukulo. Then, takpan natin para madali siyang kumulo. At pag kumulo na mga kaimbento, saka naman natin lalagyan ng asin. Yung asin ay depende na rin sa inyong panlasa. Ngayon naman is papakuluan natin siya hanggang sa lumambot na. Nagkakandabulol pa yung lola nyo. Hanggang sa lumambot na ang ating mga manok. Bali, pinakuluan ko yan ng 40 minutes. Talaga namang lasang-lasa mo yung sabaw. Lasang-lasa yung manok. And then, nilagyan ko rin siya ng kalahating piraso ng chicken cube. Yung 1 piraso, hatiin nyo lang yun. Kalahati lang ang inyong ilalagay. Pero nasa sa inyo na rin kung ilalagay nyo na siya ng buo. Kasi yung kalahati lang is malasa na mga kaimbento. And then, pag lumambot na ang ating mga manok, saka naman natin ilalagay ang maraming okra. Marami talaga ako maglagay ng okra mga kaimbento. Yan lang at kangkong is okay na sa akin sa sinigang na manok. And then, ito ang sinasabi ko sa inyo na masarap pala siya sa sinigang na manok. Yung sinigang sa gabi. Isang malaking sinigang sa gabi ang aking inilagay mga kaimbento. Talaga namang malasang malasa siya at yung sabaw niya lumapot na parang totoong may gabi. Ngayon lang kasi ako nakagamit niyan kaya naman na natuwa ako dun sa naging lasa. Masarap pala talaga siya. And then pagluto na yung ating mga okra, isunod na natin ang ating kangkong. Yung kangkong naman is madali lang maluto. Kaya naman ay isang takip mo lang dyan, minsan 1 minuto, luto na yung ating kangkong. Bali, ilubog-lubog mo lang yan sa sabaw and then takipan. Pagkatapos ng 1 minuto ay pwede na ito. O diva, tamang-tama yung sabaw niya kasi galing kami sa trangkaso. Magpapalit na kasi ng klima rito mga kaimbento, magtataglamig na. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Tara mga kaimbento, let's eat! Love you!